Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer pag kinabig niya itong manibela, meron siyang lagutok tapos mahina yung kapit ng preno. Okay yan. Kabilang side tayo. Pero bago ko ipagawa ito kay customer, check upin ko muna itong pang-ilalim niya. Pag ginanyan mo yung gulong siya, ginuga-uga mong ganun, pag may kalug yan, tie rod, track end, o kaya yung kanya, bearing dito. Pag ginanyan mo, yan. Walang kakalug-kalug oh. Wala oh. Oh, wala. Oh. Pag ilagyan mo naman ng tubo sa ilalim yan, maanong dyan yung shock. Pag malambot na yung shock, ginano mo yan oh. Tigas oh. Ano mo, ikaw humila. Oh. Oh, tigas ah. Silang nagsabi sir eh, hindi naman ako eh. Oh, diba? Kita mo yung mga ginagawa ko, pag ginano ko yung shock, kita ko yung shock ng solo, talaga lumulubog siya eh. Diba? May video ko lang, talaga lumulubog siya eh. Ayun, wala oh. Diba? Kasi matibay mo yung shock nito. Ngayon, yung ano niya, yung sabi ko dito sir, yun niya dito, shock mounting. Hindi siya nakakaramdam kapag magaspang na yun. Kung masela ka masyado, palitan mo, pero hindi pa sila. Diba? Oo, sayang. Eh, dito mo naman yung ano, sasakyan mo, luma naman na talaga. Wala po lang. Natutuwa nga ako sir eh, kasi Pinipit yung gusto ko talaga walang sira eh, di ba? siyempre sir, ipipilit ko rin yung sinasabi nila. Oo. Siyempre, para ba... Wala eh, pinapatunayan ko sa iyo dito, ano? Sir, mas naman ako, mas iwala naman Kung may ako. kalog niya sir, makakagawa ko sa gawin natin eh. Walang kalog, hindi magagawa ako. At syempre naman, bago mo simulan yung trabaho, iangat mo muna itong gulong, tsaka mo ngayon luwagan itong mga nut niya. Para matanggal mo nga itong nut, kasama na rin dyan, syempre yung gulong. Tapos, iliko mo ngayon itong manibela mo pakaliwa. Para maluwag kang makapagtrabaho, pagtatanggalin mo na nga itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Siyempre gagamit ko dyan ng socket wrench na number 14 para maluwagan mo yung dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang tuluyan tanggalin itong dalawang sliding pin bolt, tsaka mo ngayon iangat na dahan-dahan itong brake caliper. Pag matigas, gumamit ka lang dyan ng flat screw para hindi ka mahirapang mag-angat dito sa brake caliper. Ayan mga boss, tanggal ko na itong brake caliper. Pwede mo na ngayon tanggalin yung dalawang brake pad. Kung matigas tanggalin itong brake pad, gumamit ka lang ng flat screw para masikot mo yan. Ayan mga boss, nakita nyo, tanggal ko na isang brake pad. Ito na ngayon yung pangalawang brake pad. After nyan, syempre gamit ka ulit ng sandpaper, liyahin mo itong rotor disc para kung may mga kumapit na kalawang dyan, matanggal. Kabilaan yan mga boss ng rotor disc, liliyahin nyo. Ayan o, yung magkabilang side, ibig kong sabihin. Pag nalihan nyo na yan, syempre punasan nyo ng malinis na basahan itong rotor disc. Para pag nilagay nyo nga yung bagong brake pad, walang buhangin na nakakapit dyan. Tingnan nyo mga boss si customer, oh. Ang dali niyang natuto, pinanuod nyo lang kung paano yung ginawa ko. Ngayon, alam niya na. At syempre naman, bago nyo ilagay itong dalawang sliding pin bolt, punasan nyo muna yan. At gaya ng dati, ipi-pre up muna ni customer itong sliding pin bolt dito sa loob ng brake caliper holder. Nakita nyo naman pinahira ng grasa yan, tsaka niya ngayon inilaro dito sa loob ng brake caliper holder para yung grasa nga maiwan dito sa loob ng paglalagyan mo nga ng sliding pin bolt. Ganun lang naman siya ka-basic mga boss. Pag okay na, pwede ko na ngayon ipalagay kay customer itong bagong brake pad. Siyempre, isa lang muna yung ilalagay. Oo, wala mo sa kabila. Ito, tama yan. Yan. Sa paglagay naman itong bagong brake pad, mga boss, madali lang yan dahil meron naman siyang guide. Kita nyo si customer, saglit niya lang na ilagay itong brake pad. Tapos, pwede niya na ngayon isunod sa ilalagay itong brake caliper. Syempre, huwag mo muna ilalagay yung isang brake pad. Dahil nga sa pag nilagay mo na agad yung dalawang brake pad, hindi mo maisasalpak itong brake caliper. Dahil nga yung piston ng brake caliper nakalabas. Kaya kailangan isang brake pad lang muna. Tapos, ilagay mo muna yung dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Ipakapit mo muna yan dito sa thread niya. At kung mapapansin nyo, dito sa gitna ng brake caliper, meron siyang butas. Ipasok nyo ngayon itong flat screw nyo. Tsaka nyo ngayon siya ikakalso dito sa rotor disc. Kasi ang gagawin nyo dyan mga boss, pag naikalso nyo na itong flat screw nyo dito sa rotor disc, yan ang gagamitin yung panghila dito sa brake caliper para yung piston dumikit sa brake pad. Dahil sa nakadikit itong brake pad dito sa rotor disc, madidiin ngayon itong piston. Papasok siya dito sa loob ng brake caliper housing mo. Na pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong dalawang sliding pin bolt mo dito sa brake caliper. Tapos itong brake caliper naman, pwede mo na siya ngayon iangat para yung pangalawang brake pad, pwede mo na ngayon ilagay. O di ba mga boss, totoo naman yung sinasabi ko,
Basic lang naman itong itinuturo ko sa inyo. Kaya nga si customer, alam niya na yan eh. Kita nyo, basic niya na lang ilalagay itong brake pad. Kasi nga, nakita niya na kung paano ko yung ginawa. Dahil nga sa nailagay na ni customer yung dalawang brake pad, ito naman ngayong brake caliper ang ilalagay niya na dito sa brake caliper holder. Siyempre naman, bago nyo ilagay itong dalawang sliding pin bolt, pahiran nyo muna siya ng grasa. Ayan mga boss, pinahiran ni customer ng grasa itong sliding pin bolt, tsaka na ngayon itutusok yan dito sa brake caliper. After nyan, isunod niya naman yung pangalawang sliding pin bolt. Kasi itong sliding pin bolt mga boss, isa sa taas ng brake caliper, isa sa baba. Ayan yung sa baba mga boss, yung ilalagay ni customer. After niya naman mailagay yung dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper, ipapakapit niya na yung thread niyan. Na pag okay na, pwede niya na ngayon gamitan yan ng socket wrench na number 14 para ma-final niya nga yung higpit dito sa dalawang sliding pin bolt ng brake caliper. Pag okay na, pinapihit ko na kay customer pakanan itong manibela dahil nga sa ang susunod niyang gagawin dyan, ipapabolt retightening ko yung dalawang bolt dito sa lower arm at cross member. Number 19 lang naman yung gagamitin niya dyan na socket wrench. Alam niyo mga boss, ito yung pinagdudahan ko, yung bolt dito sa cross member at yung bolt and nut sa lower arm. Kaya pag nililiko ni customer yung manibela, pakaliwa or pakanan, nagkakaroon siya ng lagutok. Actually mga boss, nung tinanggal nga ni customer itong bolt dito sa cross member, maluwag na siya at halata naman dahil sa kinakalawang na yan. Pag ganyan mga boss, gaya ng dati, sabi ko kay customer, pahiran niya lang ito ng grasa. Pati yung butas na pagkakabitan niya ng bolt mga boss, pinalagyan ko rin yung loob ng grasa. Para nga pag nilagay niya na itong bolt na number 19, mahigpitan niya siya ng maayos. Yun lang mga boss, kung makikita nyo, idinirekta ni customer sa impact itong bolt. Pinagbawalan ko siya, dapat kamayin nyo muna, ipakapit nyo muna sa thread itong bolt. Yan, ganyan. Tsaka nyo ngayon siya higpitan gamit yung impact wrench nyo. Kasi kung isasabay nyo sa impact wrench itong bolt, ibig kong sabihin sa paghigpit na gagawin nyo, tapos wala siya sa sentro, hindi nyo na ipakapit ng maayos itong bolt dito sa thread niya, may possible palus thread yan. Imbis na mapadali yung trabaho mo, tumagal. At dahil sa mahigpit na yung bolt dito sa cross member, dito naman ngayon sa bolt and nut ng lower arm na nakakapit niya dito sa cross member. Dito sa ibabaw mga boss, meron siyang nut. Kaya nilagyan ni customer yan ng box sa number 19 dahil nga sa kontrahan yan. Bolt naman sa ilalim. Ayan mga boss, kung makikita nyo, luluwagan niya naman yung bolt dito sa ilalim. Yun lang mga boss, kung makikita nyo, grabe naman tigas nitong bolt. Hindi maluwagan nitong impact wrench ko. Pag ganyan mga boss, syempre, ako na yung take over. Gamit niya itong box sa number 19, luluwagan ko itong nut. Actually mga boss, itong bolt and nut, hindi ko naman yan tatanggalin. Luluwagan ko lang yan, tapos i-sprayan ko lang yan ng penetrating oil. Ayan mga boss, na-sprayan ko na ng penetrating oil, hindi ko na naipakita sa inyo dahil nga sa hindi ko na-i-play itong camera. Ang gagawin kong susunod yan, dahil na-sprayan na nga ito ng penetrating oil, nakita nyo naman, basa na yan. Gamit niya itong socket na sa number 19, pinahigpitan ko na yan kay customer. Okay lang. Tama na sir. Sige, todo mo. Sige. Okay. Sige naman yan. Ba? Kasagad pa. Oh, hindi. Tagay ito, sir. Tulak mo to. Tulak mo to. Sige, tulak. Okay. O, di matatanggal mo na siya ngayon. Good? Sige, gulong. Diretso gulong. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede na ngayon ilagay itong gulong. Tapos ipatesting ko muna kay customer itong preno niya kung malakas na. Saka ngayon kami mag-road test para malaman naman namin kung meron pa itong lumalagotok pag nililiko yung manibela. Bombay mo na yung brake pedal, sir. Malalim yan. Malalim sa unang tapak yan. Sige, bombay mo. Bombay mo. Di ba malalim? Okay. Oo. Sige, bombay mo muna. Sige, bomba lang. Oh, okay na? Umangat na? Oo sir. Sige. Atas mo ngayon, sir. Tapos biglain mo preno. Mahina raw kasi yung kapit ng brake ni customer kaya pinapalitan niya ito ng brake pad. Patesting ko na nga yan. Okay na. Oh. Sige, atas pa. Preno. Okay. Abante naman. Pabante. Preno. Okay. Hindi na mo yung single. Mga single sa'yo doon, 5,000.
At dahil sa okay na ito mga boss, magro-road test naman kami ngayon ni customer para malaman namin kapag niliko nga itong manibela niya ng pakaliwa or pakanan kung meron pang lalagutok. Actually mga boss, yung lagutok na narinig ko dito, malakas talaga siya. Pag niliko mo ng kaliwa, meron siyang tok. Pag niliko mo ng kanan, meron siyang tok. Kaya lang, hindi ko na i-video yun. Pasensya na kayo. Tanungin ko si customer kung paano lumalabas yung lagutok. Gano'ng katagal siya bago lumabas yung ingay? Mga... Kailan yun? Hindi. Di ba, dyan nag-iingay na pag niliko mo. Ngayon, halimbawa ngayon. Basta gumalaw na siya. Gumalaw na. Okay. Ayun mga boss, narinig nyo, pag lumiko na yung manibela, meron na siyang lagutok na lumalabas. Kaya pakinggan natin. Sige po, palabasin mo yung ingay dun sa lalabas siya. Nabibuild na tayo siya. Yung mga ganyan. Pag patras pala tapos lumiliko, lumalabas yung lagutok. Kaya lang ang problema, wala naman lumabas na lagutok. Kasi kanina, dito ko narinig sa passenger side yung ingay Paliko naman tapos paabante. Parang konti na lang siya. Yung parang gano'n. Narinig yung si customer, kaunti na lang daw yung lumalabas ngayon na ingay or lagutok. Ano natin, yung kailangan kahit konti mawala yun. Balik tayo sir. Hindi, tayo, irotos ikot-ikot mo. Pwede dito sir. Kahit saan mo gusto, sir. Ang importante kasi sa akin mga boss, mawala yung lumalagutok every time na nidiliko nga ni customer itong manibela. Ito sa kaliwa, mas maraming dyan. Dito sa pagliko na ginawa namin mga boss sa may tapat nga ng bumbero, wala naman lumabas na lagutok. Kaya sabi ko kay customer, gamitin niya lang muna itong sasakyan niya. Sa nakita ko kasi mga boss, pwede namang next year para gawin itong sasakyan ni customer o kaya kung kailan siya merong budget. Kasi kung napanood niyo yung part pa ng chinek up ko nga itong pang-ilalim ni customer, wala namang kalug dito sa gulong. Or ibig kong sabihin sa mga pyesa niya. Oo, may mga malalambot na pyesa. Siyempre, dala ng kalumaan yun. Pero hindi ibig sabihin, kailangan na itong palitan. Actually mga boss, matagal kaming nag-road test ni customer. At wala naman akong nakita na delikadong gamitin itong sasakyan niya. Nagaya nga nung sinabi sa kanya na delikado na raw ito kasi marami na daw sira sa pangilalim. Pero sa pag-road test na ginawa namin, okay pa naman. Si ma'am, pag siya nag-drive, narinig niya rin? Oo sir. O di si ma'am pag-drive mo kung para baka ayaw sa'yo Wala na talaga. Sa pag-road test kasi na ginagawa ni sir, ayaw naman lumabas nung lagutok. Kaya ang gusto ko mangyari, si madam yung mag-road test. Baka sakali sa kanya lumabas yung malakas na lagutok. Ganun pa man mga boss, silbihan ko na si customer na pag may naka-ready na sa na budget, pwede na namin gawin itong sasakyan niya. Ima-manual check-up ko yan na kung alin yung talagang sira, ayun lang ang papalitan ko. Sa ngayon kasi mga boss, lahat ng mga isinulat na pyesa na papalitan dito sa sasakyan ni customer or sa estimate sa kanya, yung brake pad lang ang pinalitan ko. Sabi ko nga after 6 months, check ko ulit itong sasakyan niya. Sir, dito sa mga paliko. Ito sir, yan. Wala sir. Wala. Oo. Ayan. Yun lang mga boss, negative, walang lumabas na malakas na lagutok. Kaya after 6 months, balikan ko ulit itong sasakyan ni customer para ma-check up ko yan. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.